Happy, blessed Mother's Day. Okay, can you greet your mom today? US, Europe, Asia is watching us right now. Amen. Praise God, and all my sons and daughters everywhere. Also, I enjoy my time with one of my daughter in Benguet. We just came from Benguet. Amen. We enjoy her and her family, Leah, Luther, her son, Cyrus, and the daughter, Lucille. See, I memorized. Welcome, praise God. See, thank you, Lord. Si Pastora nagsasabi na pupunta siya sa Benguet, kami ang nakarating. We are, I can believe na ang Benguet pala ay nasa taas na ng clouds. We can see the clouds, it's all fog. Amen, praise God. Ooh, praise God. So, blessed Mother's Day is all about the moms, the mommy, the nanay, the mother all over the world. We will acknowledge our mother today. Amen? So, sa Proverbs 31:31, sabi po dito, give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates, and honor her for all that her hands have done. Lahat ng mga nanay, can you raise your hands? The mom, we honor you. We honor you. God is honoring you. Amen? And let her works bring her praise at the city gates. So, kaya natin i-honor ang mother natin because ito talaga ang call ng mother. Amen? Me, I'm a spiritual mother for this church, and I'm also for the Ecclesia Shiloh, and also I'm a mom to my 3 sons. Okay. So, Matthew 20, I thank God for all my children, Jay, Ken, and DJ. I have 3 boys. Amen. Raising up 3 boys. Woo! Hallelujah. I wish I have a girl. But all of you, lahat po ng mga daughters dito ay mga anak ko. So I have so many girls. So, amen. So on Matthew chapter 20, 26, 28, one of the character, one of the traits, one of the personality of a mother is a godly mother is a servant. Say, a godly mother is a servant. Hindi lang po si Papa dyan ang band servant, ang mga nanay din. Amen. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave, even as the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So yung talagang puso ng mother, puso ng nanay, puso ng mommy, alam niyo po kakaiba sila. We are a servant mothers. Amen? Ano ba yung servant? Nagsiserve ka lang, naglilingkod ka lang sa family mo ng iba't ibang klase. Pag napaglingkuran mo ang pamilya mo, ang asawa mo, ang anak mo, you're gonna be great. Amen? Amen. So sa loob ng tahanan, ikaw yung nagsiserve. You follow the example of Christ. Alam mo si Jesus, He came not to be served but to serve. Naguhugas nga ng paa ng mga disciples niya eh. Ang taas-taas ng ranking ni Jesus, and yet, He showed Himself as a servant. Pinanganak sa sabsaban, namatay sa cross. Wala talagang ka-high-high ang kanyang puso. He always wants to serve. Mother, hindi po tayo pwedeng magreklamo, bakit ako na lang ganito? Bakit na lang ako lagi naglilinis? Ako nagluluto? Ako lahat. Why? Because God gave us a servant heart. Amen? It's natural for us to serve. Amen? Natural na natural. Hindi po tayo pwedeng magreklamo. Araw-araw talaga po si Pastor, nilulutuan ko yan, breakfast, everything. I see to it na hindi siya nagugutom pag nandyan ako. You serve. Amen? It's natural. Hindi ko pinipilit, hindi ako nagre-reklamo, I just love to serve. And also, look at my son. Ooh. I love to serve. Grabe.
Minsan sasabihin natin, ginagawa kang katulong, hindi po. Grabe, sasampay ka, maglilinis ka, lahat-lahat, tapos nag-aaral ka pa, hallelujah, nagsasumpa ko, everything. But, it's natural for a mother to serve. Amen? Mga nanay, wala po tayong karapatan magreklamo. Isa po sa katawagan ng Lord sa buhay natin ay ang paglingkuran ng ating pamilya. In me, I both serve both the spiritual ecclesia. My spiritual family is Shiloh. Amen! Thank you, Shiloh family. So for allowing us to serve you. So she doesn't seek a reward. Bilang nanay or mother, hindi po tayo naghahanap ng reward or kailan kaya ako magkakaroon ng reward. You know, in heaven, isa po tayo sa napakalaking mansion. We have a lot of rewards in heaven. Magugulat kayo, pinaglilingkuran mong asawa mo, may crown ka, may reward ka, pinaglilingkuran mong anak mo, may reward ka, everything you have a reward. You don't seek a reward. Only when ang nanay, hindi sila naglilingkod kung convenient lang. Pag binigyan ako ng asawa ko ng pera o ng magagandang bagay, paglilingkuran ko, hindi po yun ang servant. Ang totoong servant ay no matter may regalo man, may reward man, may praises man, wala man, they serve. Mothers, we serve because we are a servant of God in our family. Amen? Okay, when she feels, hindi po tayo yung nararamdaman lang natin, maglilingkod tayo. Marami pong ganyan, pag gusto lang nila mag-serve sa church, gusto lang nila mag-serve sa Lord, kung madali, kung may bayad, kung walang problema, subukan mo magka-problema, aalis yan sila. Because they are not servant. Amen? Because servant, they serve no matter what. Rain or shine, hirap man. Amen. Praise God. So, she understands that in serving her family, she is serving the Lord. Mothers, when we serve our husband, when we serve our children, we're serving the Lord. Amen. Tagalugin natin. Pag pinaglingkuran natin ang asawa natin, hindi natin sila inaaway, hindi natin ganito, pinaglilingkuran natin, at yung mga anak natin, ay pinaglilingkuran natin ng Diyos. Amen? That's why God gave us a family. Amen, mothers? Your family is the best gift of God for you. Hindi mo man maintindihan ang ugali ng asawa mo, hindi mo man maintindihan ang ugali ng mga anak mo, but still you serve them. Amen? Alala ko si Pastor, there are times na may period yata si Pastor. Talagang hindi mo siya maintindihan. And yet, nilulutuan ko, inuurong ko yung pagkain. Kain na. Why? Because it's natural for us to serve our family. Amen? Amen? Amen, mga nanay? Hallelujah! Sabi nga, if you serve, you are great in the kingdom of God. Amen. Pag pinaglilingkuran mo ang pamilya mo, you are great. Mga mothers, mga mommy, mga momshi, you are great. Palakpakan natin ang mga mothers. They are great in the kingdom of God because they are servant. Amen. Next is number 2, a mother is the glue that holds the family together. Alam niyo yung glue? Nilagyan ko lang po ng yan, but actually, the mother unites the family. Amen? Yan po ang katawagan natin ng mga nanay. Tayo po, pagka dinisiplina ng asawa natin, ng tatay ang anak, ano mangyayari? Mahahati ang kaharian. Sa loob ng tahanan. But look at the mother. Our role is to put them together. Amen? We are the one that holds our family together. Amen ba, mga nanay? Amen. Hindi mo pwedeng kampihan ang anak mo, hindi mo pwedeng kampihan ang asawa mo. I remember one time, my husband, he's a disciplinarian. Very, very disciplinarian. Ang tama, tama, ang mali, mali. Ang kalat-kalat, kailangan linisin.
Kailangan po ang bahay namin, kailangan makintab ang sahig. Alamis. Pag nakalat na yan, makalat ng mundo ng asawa ko. So, I have so many responsibility all over, and yet I have to, hallelujah, praise God. So, sabi dito, pag dinisiplina yung anak, you know, there are many, many times. Naalala ko po yung time na dinisiplina niya si DJ, and DJ said, yung bunso kong anak, lalayas na ako. Alam niyo po, sabi ko, anak, tulungan kita. So sinamahan ko po yung anak ko doon sa, I think we went to a mall. Sabi ko, mamaya na natin buhatin, anak, yung mga gamit mo. Total, aalis ka na. Oh, mami, pinaalis ako ni Papa. O sige. Then I talk to my son. I encourage my son. Iyak na iyak yung anak ko. Tapos, bandang huli sabi ko, anak, hindi ko kayang buhatin yung mga gamit mo, mga aparador mo, ang dami-dami. Pwede ba umuwi na lang tayo? And you know what? Behold, lo and behold, umuwi po yung anak ko. Amen? Hindi siya lumayas. Bakit? My mother that glues them together. Tapos I talked to my husband and said, ikaw naman, pasensyahan mo na, So, you glue them together. You are mother, your responsibility is to put together your family in unity. Amen? Hindi yung, totoo nga anak, totoo yan, ganyan nga ang tatay mo, lumayas ka nga. O kaya yung asawa mo, ganyan nga anak mo, palayasin mo nga. No, we glue them together. Because on Psalms 133 verse 3, anybody who wants blessing in the family. Amen? Mamaya makikita nyo kung anong klaseng blessing ang gusto ng Lord ilagay sa family natin through the woman, through the mother. As the Jew of Hermon and as the Jew that descended upon the mountains of Zion from God. For there the Lord commanded the blessings, even life forevermore. Amen? Ang mother po, sila ang nagkikreate ng spirit of unity in the family. Amen? Yun po ang role natin. Yun ang call natin, mga nanay, mga mother, na pag nagkakagulo lahat, hindi magkaintindihan, we step out and say, Lord, I command unity in my family. Because when you command unity on your family, God will command blessings in your family. Amen? Amen? So, grabe no, ang daluyan ng pagpapala, yung unity ng pamilya na ginagawa at inaayos ng meron po tayong anointing. Tell the mother beside you, may anointing ka, ma'am? May anointing ka, nay? May calling ka. Iba gusto na tawagin na calling. Ang calling me is to unite your family. Amen? Jesus gave us His vision for unity as the prayer in our hearts. Isa sa prayer natin araw-araw, Lord, create a unity in our family. Amen? Because when we come together, how good it is pleasant when the people dwells as one. Napakaganda, napakasarap. Pag sa loob ng tahanan, we dwell. Alam niyo po, the enemy hates family. Amen? Kaya maraming pagsubok, maraming trials, maraming kung ano-anong dumarating, maraming kaguluhan. Why? Because the Satan hates the family ever since the creation of Adam and Eve. He hates Adam. He hates because Satan has no love. Hindi yan naiintindihan na tinatawag na pag-ibig, ang unity. He hates it. Kung mag-unite siya, may unity din ang demonyo, but he wants to destroy the family. So, ang nanay po, alam niya kung paano maglagay ng spirit at mag-invite ng spirit of unity in the family. Amen? Praise God. Number 3. So, tandaan niyo po, pag walang unity sa pamilya, walang. Pag may unity, may. Why? Because if there is
disunity, strife, and division in the family, there is evil in it. Kaya po ako, I remembered, meron po akong mga in-laws. Meron akong mother-in-law, yung mother at father ni pastor. Meron akong brother-in-law, sister-in-law. Lahat ng law meron. Marami po sila magkakapatid. Siya wala siyang pakikisamahan dahil lahat ng kapatid ko nasa US. So ako, ang dami-dami. And they are not a perfect family. Pero alam niyo po, as a mother, as a wife to my husband, hindi ako nakikialam sa problema ng pamilya ng asawa ko. Amen. I never butt in. Yan ang mother. You try to protect your family in unity. So meron silang problema doon, pero ang family namin is in unity. Amen? Because hindi ako nakikialam. Mother, if you want to protect your family, okay, you have to have a quiet spirit. Say, quiet spirit. Hindi kayo gumagatong, hindi kayo nagsasalita ng kung ano-ano. Amen? So when my mother-in-law comes, they talk, hindi ako nakikialam. Even I can hear it, sister, brother-in-law, kaya po lahat ng brother-in-law ko, ng sister-in-law ko, ay very, very close kami. Amen? Because you're trying to maintain what? Unity in your house. Kaya hindi aalis ang blessing sa buhay ninyo. Amen. Mothers, are we learning? Amen. Praise God. Praise God. I love my son. Pare-pareho silang mahal na mahal ko. I have no special na, lahat po silang tatlong anak ko. Amen? Sasabihin ni DJ, Mami, mahal na mahal mo talaga yan si Ken. Si Kuya Ken. Si Ken naman, Mami, love na love mo talaga yan si DJ. Si Jay naman, Mami, love na love mo talaga yan. So, every one of them compete sa love ng Mami. Amen. But all my children, I would like to unite them. Meron na po akong mga daughter-in-law. DJ is married to Arian. She's working in the consulate in Los Angeles. And also si April, yung asawa ng anak kong si Jay, yung panganay. Alam niyo po, I love my daughters-in-law. Amen? Amen? Pag nagpupunta po ako doon, I'm close to them. Amen. Kaya wag po ninyo, kayo mga nanay, dapat ang inyong asawa ng anak nyo ay parang anak nyo na rin. Dalawa na yung anak nyo na pinag-isa ng Diyos. Huwag nyo pong sisiraan, huwag nyo pong didestroyin, because if you destroy your daughters-in-law, you are also destroying your own son, your own children. Amen! So, hallelujah, nasa na ba tayo? Praise God! Tingnan nyo yan, nanay ako sa bahay, nanay ako sa church. Hallelujah! So, we go now to number 3. Thank you, son! Okay, I will be seeing them. I'm leaving for US next week. Praise God. Attending the conference. Okay. So a godly mother is a great encourager. Number 3, a godly mother is a great encourager. Lahat po ng mga nanay, taas ang kamay. Oh, praise God. Dami palang nanay ngayon dito. Kailangan po yung bibig ninyo. Put your hands in your mouth. Your mouth should be a great encourager in your family. Amen. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Labas ang dila. Labas yung dila nyo. Yan dilang yan pwedeng pumatay ng pamilya nyo. Yan dilang yan pwedeng pumatay ng asawa mo, ng anak mo. Right? Death. When you destroy your family. Kaya ngayon ko lang na-realize, ang nagdi-destroy talaga ng family is the tongue. Amen! Kasi death and life. Say life!
are in the power of the tongue. Dalawa sila. Pero hati pala yung dila natin. Pwedeng kalahati pumatay, kalahati bumuhay. Pero sabi ng Lord, those who love it will eat the fruit. Anong gusto nyong bunga na kainin nyo ng sinasabi nyo? Bunga ng galit. Ano ang kakainin nyo? Pag nagsalita kayo ng galit, anong kakainin nyo? Galit. Amen? Minsan sabi lang natin, yung asawa ko, laging galit. Kaya nyo po yung baguhin. Speak life. Amen? Say, speak life. Speak life. Iingatan po natin mga mothers kasi sabi po ng Bible na yung asawa daw po na maingay, a nagging wife. Meron ba mga nagging nanay dito? What is a mother? Yung salita na sila walang katapusan. Lahat reklamo na walang katapusan. Sabi dito, pinapatay mo ang pamilya mo. Pinaghihirap mo ang pamilya mo. Kasi salita ka ng salita ng lahat ng mga negative sa iyong bibig, kaya namamatay ang blessing mo, namamatay ang relationship nyo, namamatay lahat. Dahil what? Because of the power of your tongue. So mothers, we need to be a great encourager. Great encourager. Nandito ba mga husband nyo? Nandito ba mga husband nyo? Bakit wala yung mga husband nyo sa tabi nyo? Because if you're a great encourager, dapat katabi nyo asawa nyo. I remembered Pastor Rolly, he doesn't want ministry, he doesn't like pastoring a church, kasi hindi yun ang katawagan niya. So many things. But because of encouragement, the power of the tongue to encourage, speak life. Nasaan si Pastor ngayon? He's with me pastoring this church together. Amen? So kung may power ang tongue nyo, the power of life, you can bring your husband to the Lord. Amen? Amen? Your husband will be saved, healed, delivered, because there's power in the tongue of all the mothers. Pag nagdeklara ang nanay at nagsalita siya, itong tahanan ko ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Blessing. The Lord honor it by calling and sending all angels to bless your family. Mothers, we have an anointing to bless our family. We have an anointing to heal our family. Amen? Nalala ko si Pastor noon, sabi ko nga nilalagnat siya, ang taas-taas ng lagnat niya, talagang, nag-aapoy, not lagnat, talaga nag-aapoy, nanginginig siya. It happened twice. He got a COVID probably during that time. So alam niyo po, the power of the tongue of a mother, of a wife, alam niyo yung ginawa ko, I prayed for him, then bring him to the hospital, then give him, kahit Tylenol, hindi ko ito pinaunom, sorry. Magdama, guramaset, I just rebuke the enemy, I just rebuke, hallelujah, that fever, that sickness, the following day, it's gone. He's totally healed. Amen? Ganon din sa anak ko. Yung anak ko, suka ng suka yan si DJ. Nilalagnat, sumusuka. I don't know what happened. Sabay sila. Nasa taas si DJ, I went to his room and said, in the name of Jesus, I speak life. I speak life. Say, I speak life. Hindi ko binigyan ng gamot ang anak ko, hindi ko binigyan ng kahit ano yung anak ko, hindi ko dinala sa ospital. I just laid my hands and speak life. Speak life. There's power in our tongue. Bubuhayin mo ang asawa mo. Bubuhayin mo ang anak mo. Mothers, we have a power to give life to our family. Amen? Hindi yung konting Diyos ko, mamamatay na yata ang asawa ko, mamamatay na yata ang anak ko. I am not afraid. Amen? Because I know that there's power in our tongue as a mother, as a wife. Amen? Praise God.
Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. So, we love, sabi na, a great encourages, kaya mo yan. Sabi mo sa asawa mo, ito ang paboritong part ni Pastor Rolly. Kaya mo yan, Nani. You can do it. Gustong-gusto niya talaga yan. Alam niyo, lumalakas po yung mga husband natin. Ganon din yung anak mo. Kaya mo yan, anak. Kaya mo na. Hallelujah. Amen. You're a great encourager. You're a great cheerleader. Yan po ang katawagan natin, mga nanay. Tayo ang cheerleader ng ating pamilya. Amen? Sabi nga, a mother is a light to the family. Liwanag sa pamilya. Liwanag. Gusto nyo ba nagliliwanag ang buong pamilya nyo? Pag pumasok ang nanay, liliwanag ang buo. Kaya pag walang nanay sa bahay, madilim ang bahay. Walang bumbilya. I'm not talking about bumbilya. Parang yung atmosphere malungkot. Tama ba, Han? Aalis na naman ako. Amen! Mothers, tayo ang nagliliwanag. Our cheer, our joy. Okay. Encourager. Say, encourager. Sabi mo, asawa mo, kaya mo yan! Kesa, wala kang kwenta! That's a discourager. Wala kang tamad ka! That's a discourager. Kaya mo yan! Makakapagtrabaho ka! Kaya mo yan! Makakapagsalita ka! May maranjan! Amen! Amen ba? Makikita nyo, pagdating ng araw, katabi nyo yung asawa nyo, hindi nyo mapapaalis sa presence ng Lord. Why? Because makikita niya sa asawa niya, grabe, nagpunta sa Shiloh, nakilala ang Lord, grabe magsalita, encourager. Hindi pwedeng mawala ako sa tabi niya. Kasi kung wala siya, wala mag-encourage, right? That's true, sabi ni Pastor, that's true. Right? Kulang ang buhay ng asawa natin kung wala tayo sa tabi nila. Hanapin tayo. Sabi ni Pastor sa akin one time, sabi ko, hindi ka ba nakakapag-isip na palitan ako? Just a talk. Alam mo, sabi ni Pastor, wala na akong makikitang asawang katulad mo sa buong mundo. Amen? Right, honey? Buti siya nagko-confirm. Right? Kaya kahit na magkending-kending kay ka sa tabi ni Pastor, wala siyang ibang hahanapin kundi ang asawa niya. Why? Because the wife is the great encourager. He's not looking for anything for me, but the words of encouragement. Amen. So number 4, say number 4. A godly mother, I'm talking about godly. Ang asawa na nagmula sa Diyos, ang puso. A godly mother loves unconditionally. Ano yung a mother loves unconditionally? 10 beses ka man magkamali, kaming mga nanay nakakaunawa. We don't have perfect husband. Sino dito magtataas ng kamay na walang perfect husband? Parang yung iba, hindi naintindihan. Walang Tagalog, walang perpektong asawa. Wala intindihan nila. At wala rin perpektong anak. Laging magkakamali at magkakamali ang mga anak. Laging magkakamali at magkakamali ang asawa. Pero a godly mother loves unconditionally. Ano yung unconditionally? Gaano man kalaki ang pagkakamali, nagpapatawad at nagmamahal ang totoong godly mother. Amen? Sa mga anak, lalo na, hallelujah! 1 Corinthians 13:4-7. Because nilagay ng Diyos sa mga puso ng nanay to be patient and kind. Ito yung pag-ibig. Pasensyoso ang nanay. Yung mga tatay, lumayas ka pag nagkamali ang anak, ang nanay. Anak. Amen? It's not arrogant.
Ang mga nanay, wala na ipagmamalaki ang nanay, walang insecurity ang nanay, basta nagmamahal lang yan. Hindi pinipilit, dapat hindi mo pinipilit ang pagmamahal. It comes from God, that flows through your heart. Amen? Kaya pag ang nanay, minsan, naiinis ang mga nanay because there's no perfect mother. Mamayang konti, andyan na yung anak nila, andyan na yung asawa nila, pinaglilingkuran. Why? Because the mother, his love is not conditional. Anak, magkamali ka man ng 10 beses, nandito pa rin ako sa tabi mo. That's how I told my sons. May mga weakness sila, may mga mistakes sila. Pero pag kinakausap ko sila, anak, I don't care about your past because your future is so great. I love you no matter what. Yan ang unconditional love. Mahal kita, anuman ang gawin mo. Amen? You always give, you walk a mile. How will I say that in Tagalog? Pikit nyo nga yung mga mata nyo, mga nanay. Ilang beses nagkamali ang mga anak nyo sa inyo. How many times they failed you? How many times na napahiya ka dahil sa mga anak mo? Nasaktan ka dahil sa mga anak mo? And yet, as a mother, nandun ka pa rin na nag-aalalay, umaagapay, nagmamahal, nagpapatawad. You are really great mothers because you have a heart that loves unconditionally. Amen? Amen ba? Gusto ko marinig ito ng mga asawa ninyo na hindi madali maging nanay. Hindi madali. That's why I salute, I love. Sino ba yung sinanay natin? Where's Nanay Bita? Nandito ba siya? Nung malaman ko na ang anak niya ay 10. 10 ba? Mahigit pa. 12. Jeepers pala si nanay. 12, nay! Hallelujah! Eh yung 3 lang, naubos ng buhok ni Pastor. Grabe. Kaya alam mo, mahal na mahal ko to si nanay. I love hugging her. Pag nakikita ko siya, I honor her. Nung bago pa lang siya dito, hindi pa yan ganyan mag-ayos. Diba, Oles? Parang gusgusin and everything. Pero pag napapatabi ako sa kanya, you know, I'm a preacher. I'm a woman who preaches. I'm known kung saan-saan ako nakarating and everything. Pero pag napapatabi ako kay nanay, parang nangliliit ako. Parang, Lord, she's so great. Amen? Raising up 12 children. Grabe yung puso. Grabe yung love. Alam nyo, I interviewed her 10 days ago, nung magkasama kami, kumain kami sa restaurant. Sabi ko, Nay, kung may pupuntahan kayo pag dumating yung Antichrist, sinong isasama nyo dun sa lugar na pupuntahan nyo? Alam nyo, nakatulala siyang ganyan. No? Pwede ba lahat sila isama ko? And I believe na lahat ng anak niya hindi perfect. Lahat ng anak niya may pagkakamali. Lahat ng anak niya na problema siya. And yet gusto niyang isama lahat ng kanyang mga anak. 12. Dapat na, nung nagtayo kayo ng church, ang laki na ng church yun. G12 na G12 na. Grabe, no? Praise God, yung pagmamahal ng isang ina. Ako may nanay din ako. Ay, Mom. Her love is not conditional based on the behavior of her children. Hindi nakabase sa ugali ng asawa at ng anak ang puso ng isang ng isang nanay. She demonstrates to her children, to her husband, that she loves all the times. Nanay, ito ang puso na nilagay sa atin ng Diyos. We love all the time. I remember nung nagkaroon ng accident yung anak ko, tapos nabangga niya yung motor. Alam niyo, sabi ko,
I'm just imagining na kasi nasa police station, gusto nung ikulong yung anak ko. Alam mo, pumasok sa isip ko, kasi may driver's license ako eh. Yung driver license ko, ipagpalit ko sa anak ko, na ako yung driver, ako yung nakasagasa, ako yung naka-aksidente. And I'm seeing myself sa kulungan for many years, nakakulong, hindi yung mukha ng anak ko. I'm willing to die for my children. Amen? Amen? I'm willing to suffer, na hindi sila magsasuffer kundi ako. Sabi ko, Lord, ano ba meron dito sa puso na to? That's the heart of a godly mother. Amen? Kaya talagang minsan, I'm just trying to be strong. Kasi talagang gusto ng mga anak ko, sama-sama kami sa Amerika, lahat kami magpamilya. But because of all of you, my spiritual children, I cannot do it. Dito ako tinawag ng Diyos. Andun yung mga anak ko, kaya para kaming... Kaya if ever I live, mga kasama ko anak ko, I hope you understand. Amen? Nanay din ako. Praise God. Oh! Kaya siguro ako tinuruan ng Diyos maging strong. Dahil kung hindi, I am so emotional. Lagi kong maiisip yung mga anak ko kung paano ko sila makakasama. Number 5, make your home the happiest place to be. Okay, mga nanay, tayo daw po ang gagawa para ng paraan na yung ating tahanan ay maging napakasayang tahanan sa lahat ng tahanan. Ano ba apelyido ninyo? Parang, welcome to the happiest house, happiest family in the whole world. Amen? Para maggagawin yung lahat, maging masaya lang ang loob ng tahanan ninyo. That it will be a place of haven, of rest. Alam niyo yung haven of rest? Na pagka namumroblema ka, nahihirapan ka pagdating sa bahay nyo, nakakapagpahinga ka dahil yung bahay nyo, masaya, na maligaya ka, masaya ka. Hindi yung makalis na nga sa bahay na to. Kung saan ka nakakarating, wag lang makauwi sa bahay nyo. Kasi yung bahay nyo malungkot, yung bahay nyo magulo, yung bahay nyo, no! Mothers, raise your hands! We have the power to make our family the happiest family in the world. Sobra pa sa Disneyland. Amen! Tandaan niyo po yung katawagan niyo. Kaya para doon sa mga bagong mamsi, yung mga bago pa lang na tumayo dito, maliliit pa yung mga anak, this is a word that you can be encouraged. Amen? Amen? Make her home the happiest place to be. Alam niyo po, nung dalaga pa ako, dream ko po talaga to. Sabi ko, pag ako nagkapamilya pagdating ng araw, gusto ko masaya yung pamilya namin. Gusto ko makapag-asawa ng pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Right? Masaya talaga niya. Pero, wag mong hanapin yun sa kanya. Kung hindi siya ganon, ikaw ang magpapasaya. Amen! The joy, you will glow. Sabi nga, we are the light. We glow as a light. Yung sasabi niya, a mother is the light in the family. Siya daw ang ilaw ng tahanan. Alam niyo kung paano tayo nagiging ilaw? Sobrang saya ng mukha natin. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Nanay, tingnan mo kung masaya yung nanay niyan. Masaya ka ba, Nay? Amen. Masaya ka ba? Amen. You find a place, you stay in the presence of God. Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy. Who will fill us with all joy? The God of hope, the God who created us, is the Father, is Jesus. Amen? Without Jesus, we will never be happy because the source of our joy is God. Amen? Sabi ka dito, so that by the power of the Holy Spirit, say, by the power of the Holy Spirit, one of the
power of the Holy Spirit is to give us joy. Amen. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Naalala ko nung papunta kami ni Ma'am Let sa Benguet. I'm with my spiritual daughter kay si Ma'am Letty. Doon kami sa bus. Naalala mo? We started. I just came from, nalungkot ako noon kasi hindi ako natuloy sa Australia. Dahil yung visa namin hindi aabot. So talagang, I'm so kind of down that time. Because I really want that kind of presence of God. Kaya ako pupunta sa US kasi hindi nakapunta. Dahil hindi ako nakapunta sa Australia. But during that time, I was so discouraged in everything. So we went there. Pero alam nyo, binigyan ako ng Lord ng joy nung nasa bus kami. Kasi yung papunta palang Benguet, grabe pala doon. Parang hindi nakakilala ng diretsong kalye. Nakakita na ba kayo ng, ano ba tawag ko doon? Sigsag bituka ng manok. Na pag ganun mo, gaganon siya, gaganon siya, gaganon siya. Walang diretso. Tapos yung kalye, singlaki ng sasakyan. Tapos walang takip. So lahat yun ay bangin. Tapos, bukod sa bangin pa siya, palibasa ang level napakataas na sa taas na siya ng clouds. Nakikita mo, wala ka nang makita. Fog, fog, fog everywhere. Tapos zigzag everywhere, fog everywhere. Biglang pumasok sa isip ko, Ma'am Let's, tayo ba? Masusundan pa ng Antichrist dito. Parang hindi maaabot ang mga Antichrist dito. Tapos sabi ko, naalala ko yung drone na gagamitin para sundan ng mga, sabi ko pala, pati drone dito hindi makakasama. Bakit? Kasi ang labo-labo, hindi nila makikita sa daming pag. Anyway, just lap, halos mapai ako sa kakatawa, hindi ba tawa na, hindi mo malaman kung anong klaseng tawa. The joy of the Lord. Amen? Ganon din sa family nyo. As a mother, pag pagod ka na, hirap ka na, umupo ka dun sa tabi at sabihin mo, Lord, give me the joy of the Lord. Parang sinusuot sa'yo. Sana sinusuot sa'yo, magtataka ka na lang. Tatawa ka, ang daming pagsubok sa tabi mo, pero doon, tawa ka ng tawa, hindi mo maintindihan. Mamaya, you go into the realm of joy. Enter into the realm of joy. Kala nyo kasi yung realm, puro sa demonyo lang eh. There's a realm of joy. There's a realm of heaven. There's a realm of peace. Amen? Enter into that realm. Joy. Say joy. Joy. Praise God. Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit in our life, mother, is love, joy, peace, patience, kindness. Alam niyo na yung goodness and full. But the joy, say joy. Joy in loving our family. Ang sarap talaga ng mahal mo ang pamilya mo. Amen? Mahal mo ang asawa mo no matter what. Mahal mo ang anak mo. There's a joy in that. Napakasarap kaysa galit ka sa asawa mo, galit ka sa anak mo, mawawala ang joy mo. Amen? Kaya pwede ba yung hindi masyadong kasundong asawa, pag uwi, yakapin yung asawa mo? Amen? Tawagan mo, basaran na, palusot pa. Kasi malayo, tawagan mo kahit anong layo. I love you, tudo-tudo. Amen? You te amo, you tengo. Makikita mo, magre-release ka ng joy. Huwag yung pagdating sa bahay, makita mo, ikaw na naman. Imbis na paghainan mo pagkain, bakit nasa akin ba kaldero? Hindi lang siya ang matatanggal ang joy, pati ikaw na nagsasalita. Amen? Amen? Don't let the sun go down with anger in your hearts.
Don't let the sun go down with anger in your hearts. Kailangan marilis mo yan sa puso mo. Because ang kabaliktaran o ang spirit of joy will rebuke the spirit of depression and oppression and suicide. Amen? Amen? Amen. Gusto nyo ma-depress? Magalit kayo. Pero kung gusto nyo magkaroon ng joy, magmahal kayo, magpatawad kayo. Amen? Sa isahin mo, anak, gaano man kaanak ka, wala sa mission, mahal pa rin kita. You release, Amen. The joy of the Lord. Lora mahasatara. Amen. Yes. Proverbs 17:22. A joyful heart is, kanina ko pa tinititigan to, gustong-gusto ko to. A joyful heart is a good medicine. May sakit ba sa pamilya mo? May sakit ba anak mo? May sakit asawa mo? Sabi dito, a joyful heart. Ikaw, may sakit ka ba? Tawawa ka. The joy of the Holy Spirit. You are hosting the Holy Spirit. When you host the Holy Spirit, pag pumasok siya sa iyo at dala niya ang spirit of joy, hahalakak ka sa tuwa. Amen? Anong sabi dito? Magiging gamot yan. Subukan mong tumawa, lumigaya, tanggal ang arthritis mo. Hindi makakatagal ang demonyo sa katawan mo kung puno ka ng kagalakan ng Diyos. Amen? Ayaw ng demonyo ng may joy. Gusto niya may galit ka. Gusto niya may sama ka ng loob. Gusto niya may depression ka. Ito lang ang gamot. Joy is a medicine to the heart. A joyful heart. Say, joyful heart. But a crass spirit. Alam niyo yung crass spirit? Naku, naranasan ko yan. Parang hindi mo malaman. Parang pinipiga ang puso mo. Yung mga trauma sa buhay. I have that. But I discern it right away. So, binago ko agad. So, ano nangyari? Bumalik sa akin ang joy. Amen! Amen! Alam mo yung dry up the bones? Dry up the bones? Natutuyo yung buto mo. Natutuyo. Nagbibrittle. Kaya matatanda, o even mga bata, makita mo crooked na. Hindi na makalakad. Wala nang joy yan. Subukan mo magkaroon ng joy yan. Ganyan yan. The joy of the Lord. Mamaya hindi na nila na. Tingnan mo yung mga gumagaling dito sa unahan. Ang unang nakikita ko sila, nagbabago yung countenance nila, namumula yung mukha nila sa presence of God. Mamaya, hindi na nila namalaya na masakit ang tuhod nila. Dito, tumatakbo na sila, tumataas, nag-exercise, nakangiti na sila. The joy, a joyful heart is like a medicine to our body. Amen? Kaysa pumunta ka sa doktor, bayad ka ng gamot, hindi ka gagaling. Bayad ka ng bayad ng ospital, hindi ka gumagaling kasi yung mukha mo nakaganyan. Kita mo mga tao sa ospital nakagano, no? Ang sakit-sakit, ang sakit-sakit, ang sakit-sakit. Di ba ganyan ang mga mukha ng mga tao sa ospital? Nakahiga, kala mo mamamatay na. Subukan mo. That's why I hate hospital. Ayoko pumunta dyan. Ayoko ng gamot. Kasi alam ko ang gamot ko, ano? A joyful heart. Pagkakataon ko na itong lumigaya. The joyful spirit. Woo! Amen! James chapter 1 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Gaano man iba't ibang klaseng pagsubok sa isang nanay o kung sa tatay, because you know that the testing of your faith, yung pagsubok daw, yung problema, testing ng faith mo. Tinitesting ka kung hanggang saan ang kaya mo. Minamature ka, ginugrow ka. Amen? Ngayon, magdidesisyon ka. Dumadaan ako sa pagsubok ng buhay.
paano ko ba siya haharapin? Malulungkot ba ako? Madidepress ba? When I was on that, yung trauma na yun, nag-isip ako Lord, ano bang gagawin ko? Sisigaw ba ako? Tatawa ba ako? Iiyak ako? Hindi ako marunong maging emosyonal. Kasi sanay ako na kinokontrol ko yung emotions ko. Sabi ko, Lord, ano magagawin? Iiyak ba ako? Tatawa ba ako? Sisigaw ba ako? Hindi ko alam. I was for 1 hour, nakaganon lang ako. Kasi gustong-gusto ko pumunta doon. Lahat ng isip ko, ng puso ko, nakaschedule na pumunta sa Australia. Tapos nagkaroon ng problema, kailangan kong intayin, lalampas ng araw bago dumating yung visa ko. Kaya for 1 hour akong tulala. Right, ha? Aalis kami papuntang Baguio. Alam mo, kung hindi ka dumating sa bahay, sasakay kami ng bus. Kung hindi dumating si Ma'am Letty sa bahay, wala akong gamit na naayos kahit isa. Kaya pinatambak na pinatambak. Hindi ko alam kung ano yung nilagay ko doon sa maletang yun. Ang bigat-bigat ang dami. 1 hour, people. 1 hour, nakatulala akong ganyan. As trauma. Hindi ako makagalaw, hindi ako makaano. Pero natandaan ko yung sinabi ko. Sabi ko, demonyo ka ha? Kala mo matatalo mo ko? Di mo ako matatalo. Nilagay ko lahat. Halika na, Ma'am Let's alis na tayo. So I came back with full of joy. Amen! Huwag kayo lagi nakahang. Pag may mga problema kayo, huwag kayong titigil. Nandiyan, sandali lang. Mag-OA lang kayo ng 1 oras. Ha? Nag-OA lang ako. Ay, ako nakaalis. Sa isip-isip ko, parang hindi bagay sa akin. In my mind, parang hindi bagay sa akin. Iyak ba ako, tatawa ba ako? Tapos sabi niya, Ma'am Les, Pastora, may iwan na tayo ng bus! Ayaw nga pala. Say joy! Consider it pure joy. My brothers and sisters, whenever you face trials. Sino dito humaharap sa pagsubok? Dami natin pagsubok, gera, kung ano-ano pa, lahat-lahat na, But, sabi ng Lord, count it pure joy! Pure daw, pure. Ibig sabihin, hindi flesh na joy. Hindi yung laro-laro. Alam niyo yung mga flesh na joy, punta ka sa sinihan, manood ka ng nakakatuwa, pagbalik mo, malungkot ka pa rin. O kaya manood kang comedy, pagbalik mo sa bahay, pagkatapos manood, malungkot ka pa rin. Hindi yan pure joy. The real joy comes from God. Amen? Pure. Say pure. Kaya nga pure, malinis na joy. Amen? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance, faith, sasabihin ko sa inyo, pag malaki ang pagsubok, thank you, Holy Spirit, pag malaki ang pagsubok, malaki ang blessing na darating. Kaya sabi ng Lord, count it with pure joy. That you are undergoing trials. Magpakasaya ka. Hindi dito sa mga pagsubok na nakikita mo. Beyond that, blessings are coming. Healing is coming. Miracles is coming. Amen? Kaya huwag kang titigil. Ha? Tumayo ka. Maligo ka. Ngumiti ka sa salamin. Magpaganda ka. Amen? Started to smile. Smile. And started to laugh. Laugh at the enemy. Amen? You start to laugh because our God in heaven sits on the throne laughing at the enemy. Eh, pag may sakit sa pamilya nyo, you started to laugh. Mamaya, meron pa akong tuturo sa inyo. Okay, finish to work so that you may be mature and complete. Amen? Ang pagsubok nakakapag-mature. Alam mo, bata, di ba lagi nating inaalagaan ang bata? Ayaw nating
madapa, ayaw nating masaktan, di ba? Lagi mong inaalagaan ang bata, kaya ang bata immature, di ba? Hindi kaya ng trials. Right? Pero pag dumaan siya sa maraming pagsubok, hallelujah, strong, matured. Amen? E sabihin mo, huwag ka nang malungkot. Sabi mo sa katabi, huwag kang malungkot. Fight! Amen? May blessings na darating. It matures you and complete you, not backing in anything. Nay, kung hindi doon sa 12 anak mo na hindi mo alam kung anong gagawin at sa asawa mo, hindi ka magiging mature na nanay. Amen? Ngayon, pa-counsel kayo dyan, isang word lang yan, alam niya kung anong gagawin. Amen. Nehemiah chapter 8:22. Nehemiah said, go and enjoy. Say, go and enjoy. Malungkot na nga ang problema, malulungkot ka pa. Go and enjoy. Amen? Do not grieve. Sabi mo, do not grieve. Alam niyo yung grieve, para ka namatayan. Huwag kang malungkot pag dumadaan ka sa pagsubok. Yan ang mga nanay. Meron tayo niyan. For the joy of the Lord is your strength. For the joy of the Lord is... Okay, sabihin mo doon sa katabi mo, kaya hanggang sa dulo, the joy of the Lord is your strength. May gera, the joy of the Lord is strength. Umaharap sa problema, the joy of the Lord. Yan lang ang bagay na hindi kayang nakawin ng demonyo sa atin. Amen. Yan ang kayamanan natin. Sabi mo, mayaman ka. Kasi puro pera na sa utak mo. Yang kayamanan mo, isa sa kayamanan mo, ang magmahal at sumaya. Amen. Sino dito mayayaman? See? Because you base everything according to pera. Darating ang kayamanan, pero unahin mo spiritual na kayamanan. The joy, the peace, and the love. Amen? Okay, is your strength. The joy of the Lord is your strength. Say it, the joy of the Lord is your strength. David said, encourage yourself in the Lord. Sabi ni David, encourage yourself. Pag wala na magpapalakas sa'yo, ikaw magpalakas sa sarili mo. Amen? Huwag mo napin, bakit yung asawa ko, iniwan ako, yung anak ko, iniwan ako. Number 6. I love this. I will start teaching this. She is the lion that roars when the enemy tries to come in. Amen? Sa loob ng tahanan nyo, nanay, kayo ang bantay dyan na parang mga leon. Amen! Hindi leon sa asawa nyo, leon sa kanuman spirito na papasok. Amen? There's a lot of spirit that wants to come to your family. The spirit of sickness and diseases. The spirit of discouragement. The spirit of anger. The spirit of lust. The spirit, lahat ng spiritong ito galing sa demonyo. Lahat yung nag-uunahan na pumasok sa bahay ninyo. Bakit? Because spirit of anger, kailangan ng demonyo. Alam nyo ba pag nagalit ka, napapakain mo raw ang demonyo sa impyerno? Demonyo ng galit. Kaya gagalitin ka niya dahil pag nagalit ka, nabubusog siya. The spirit of anger. Yung depression, pag na-depress ka, bubusugin mo yung demonyo. Na spirit of depression na gustong pumasok. Kaya minsan ang loob, naalala ko yung babae na panood ko ngayon, anong kahapon, she came from mental hospital for how many years? 24 years sa mental hospital. 24 years. And then pumunta siya kay Papa John sa SRE, sa Spirit Revelation, kay Pastor John. And Pastor John conducted deliverance on her. Alam niyo ba kung ilang spirit ang lumabas sa kanya? Gusto niyo malaman? Sa isang tao, for 24 years na nakulong, ang spirit na lumabas sa kanya ay 78. 78 spirits. Bakit? Kasi pinayagan niya. Hindi lang ang tahanan natin per se,
Pero itong ating tahanan, ang ating bahay. This is the temple of the Holy Spirit. Dito nananahan ang banal na Espiritu. Mamili ka, sinong gusto mong patirahin sa buhay mo? 78 demon spirit na magpapabaliw. Ilang beses na raw siya nagpakamatay. Ilang beses, lahat ng klaseng spirit nasa kanya na. Mothers, bantayan nyo ang tahanan nyo. Amen. Bantayan nyo ang mga anak nyo. Nandun sa loob ng kwarto, akala nyo ang babait. Andun pala, nakikipag-live-in sa demonyo. Nakikipag-sex kung kani-kanino through cellphone. Bantayan nyo ang tahanan nyo. Nakikipag-usap kung kani-kanino at yung pera nila kinukuha. Nakikipag-eyeball kung kani-kanino. Yung asawa nyo, nakikipag kung sino-sinong kausap dyan sa cellphone na yan. Rabahasotararaya. Bantayan nyo ang tahanan nyo, mga manananay. Amen. You be a lion to the Spirit. Amen. A prayerful mother is a discerner of all things. Nadi-discern mo kung yung dumating sa bahay nyo ay hindi mo kasundo, kung hindi maling spirit and everything. I remember when we were in Benguet, I told this to, natutulog kami ni Ma'am Let's doon. And suddenly the Lord ascended me in the realm. And I saw the principalities in Benguet. Napakalaki, grabe. Tapos nag-extend siya doon sa mga neighboring places, province. Ay, so paramasa. Oh my God, the giant! Nandun, dun. Doon siya nagkukuta. Yun ang realm niya sa taas ng aming And then, I asked my daughter Leia, ito ba, kasi wala akong alam. Ito bang ganitong spirit? Sabi niya, Pastora, totoo po yan. Yan nga po ang nangyayari. Yan nga po ang stronghold dito. Yan nga po, Oh my God, that's why I roar like a lion in Benguet. Kala nyo, laro-laro lang ito? And I started to pray when I'm praying, Rabasola! Whoa! As a lion, there's a roar of a lion. Amen? And I have to destroy. Paramasola. Yeah, that's a spirit. If only I can explain. I'll start teaching how to roar. Amen? Amen? Tayo ang nagbabantay. I'll reserve that in my training. I'll start it on Tuesday. Everyone who is interested, Tuesday, I will be training how to roar. Kasi mga pumapasok sa atin, hindi na kaya ng prayer lang na, Panginoon, tulungan mo po. Dati ang cancer, maliit lang. Ngayon, ang lalaki na. It's a spirit. Dati ang sakit, konti lang ang tao. Ngayon, iba na, hindi mo na nga mapangalanan, iba-ibang klaseng sakit and everything. It's a giant. That's why you have to roar. Say, roar. Amen. Papasok pa lang sa tahanan mo yung spirit, nakikita mo na, hey, mothers, I have that antenna. Kayo din, mga nanay. Amen. Nilagyan tayo ng Diyos, ng discerning. Alam natin kung anong spirito ito. Papaalam, kaya pag ako nagpapalam, Han, iroror ka lang, sandali, magroror lang. Sabi niya, sige. Meron ako. I submit. Say amen. Mothers, we have a submissive heart. And all the mothers said, amen. We are a lion. The jungle is our family. Amen. Atin yan, garden natin yan, pamilya natin yan. Hindi tayo papayag na lulusubi ng mga anak natin. Hindi tayo papayag na kukunin ng kung sino-sino espiritu ang asawa natin, ang anak natin. Amen! Roar! Parang kang lion. Amen. Mothers,
you are powerful. You have the anointing, you have the joy, you have the love, the power to forgive, you have peace, you have everything. Okay, mga anak, you have to honor your mother. Amen? Amen? Ano ang role ng anak sa mga nanay? Pag-pray niyong nanay niyo. Taas ang kamay ng mga anak. I don't care kung sino ang nanay ninyo. Maybe she's good, she's not good, equally good, moderately good. Your responsibility and call is to support and pray for your mothers. Never speak any negative words to your mother. Amen? Amen? Ako, bata pa ako, iniwan ako ng nanay ko. Pero nung na-born again ako, na-save ako, God changed my heart. I never said anything negative to my mom. Alam niyo ba, sabi ko sa nanay ko, pag ako namatay, ma'am, ngayon, tingnan mo, inaani ko. Sabi ko, Mami, pag namatay ako at binalik ako dito uli, ikaw pa rin ang pipiliin kong nanay. Iniwan ako ng nanay ko, no support, no nothing. But I told my mom, Mom, I honor you, I love you. Ikaw pa rin ang pipiliin kong nanay. Mahal na mahal kita. Tulo ng tulo yung luha ng nanay ko. Children, magpasalamat kayo sa nanay nyo. Maybe, iniwan kayo, pinamigay kayo, inadapt kayo, o anuman. Pero kung hindi sa nanay nyo, hindi kayo nadala sa mundong ito. Kung hindi kayo ipinanganak ng nanay nyo, that's one thing that you have to honor in your mother. Because she gave you life. She allowed her body to be used para mailabas kayo sa daigdig na to. Number one, kanina nagsasara ako ng pintuan, paalis na kami. I heard this from the Holy Spirit. I heard these words from the Holy Spirit. You have to honor your mother because doon ka dumaan. Nagbigay for 9 months, your mother carries you. Alam nyo ba, pag nagbubuntis kami mga babae, yung paa namin, isa doon sa hukay, isa sa buhay. Maraming namatay sa pagkanganak. Pwedeng tumaas ang dugo mo. Eclampsia, pre-eclampsia. Pwedeng magkaroon ng bleeding. Pwedeng yung inunan magka-problema. Para ipanganak ka. Kaya wala kayong karapatan, mga anak, na magsalita laban sa mga nanay ninyo. Amen? Sinanay naman, sinanay naman. No! You have to honor your mother. These are the exact words I told my mother. Mami, kung mamamatay ako at babalik ako, ikaw pa rin ang pipiliin kong nanay. Narinig niyo yung anak ko kanina nagsalita? Di ko kalaing sasabihin niya yon. If ever I will die and come back again, ikaw pa rin ang pipiliin kong nanay. Exact words na tinanim ko sa nanay ko. Ngayon, nagmula sa bibig ng anak ko. Amen? You will eat the fruit of the words that you have spoken to your children. Mothers, kakaiba tayo. Ang tawag nga sa akin ni Pastor, you're a superwoman. Because God made us a super mom, a super nanay. Marami tayong katangian na kailangan nating madiskubre dahil ang Diyos nung nilikha tayo, alam niyang mahirap maging nanay. Alam niyang mahirap manganak. Alam niyang mahirap maging asawa. Alam niyang mahirap magpalaki ng anak. Kaya kung ilan ang anak niyo, God gave that to you so you will grow and mature. Amen. Amen? This is now the time to build our family. Nasa pamilya pa rin pala ako. To build our family. Mothers, husband, you have to love your wife. Love her and honor her. Dahil napakahirap maging nanay. Ako nga, hindi ko alam kung paano ako magiging nanay. I have spiritual children. Naalala ko si Leia yun sa Benguet. Sabi niya sa akin, Pastora, kayo po ang nanay ko. Oh my God, Lord, nadagdagan na naman ang anak ko. I remember si Teacher Marian, sinabihan niya ako, Pastora, can I call you Mama? Oh my God. Ate Arlene, Mama, sabi ko, Lord, ang dami na tumatawag sa akin, Mama, pati mga anak ko. How can I carry the task of being a mother? It's the Spirit of God in your heart.
Amen. Is the Spirit of God. Para unawain mo lahat ng anak mo. Unawain mo lahat ng spiritual children mo. Unawain mo lahat ng physical children mo. Unawain mo ang asawa mo. That's a super mom. Kaya ngayon, mga nanay, I honor and salute you. I want all the mothers to stand up. Hallelujah. I thought ko ano sasabihin ko. Praise God. Hallelujah. Give it to Mom Let's. All the mothers, please stay on the front. Punta po kayo dito sa unahan. Mom Let's, I give it to you. I'm done. Sige. Magsalita ka dyan kung anong gusto mo sabihin. Upo muna ako, iinom muna ako. Nandito ba mga nanay niyo, mga anak? Stand up, children. That's how you honor your mom. Hindi ito simbahan na naglalaro. We are here. Dahil pala nanay, oh. Praise God. Thank you, Jesus. And to all the mothers all over, lahat ng mga nanay, I remember lang, Ma'am Let's, sabi ni Cathy, one of my daughter, Pastora, puntahan mo naman ako sa Ireland, sa Europe. So, all my children are scattered all over the world. So, we honor you, lahat po ng nanay sa CDO, Teacher Marian, and all sila mama dyan, lahat ng mga nanay sa CDO, lahat ng mga nanay sa Batangas, lahat ng mga nanay sa Lucena, sa Los Angeles, sa San Francisco, sa Ireland, sa kung saan-saan pa. Doon sa Benguet, Leia, I'm so proud of all the nanay. Palakpakan nga natin mga nanay natin. Bago ko sila ipag-pray, okay, I want every one of you, mga anak, I'm talking to all the children and the husband. Yung mga nanay nyo, pwede ba, yung may mga trabaho, pagandahin nyo nanay nyo, iparlor ninyo, manicurean nyo, whatever, bigyan nyo ng bulaklak. Mamaya, kaya kinancel ko yung training ko after this because I want you to bring your mothers out. I-date nyo yung asawa nyo. I-date nyo yung nanay nyo. Mga husband, you have to honor your mother. Your wife for being a mother. Nung binati ako kanina ni Pastor, sabi niya, Happy Mother's Day. I honor you as the mother of my children. Amen? Amen? Nakita nyo, pag malungkot si nanay, pasayahin nyo. Where are the children? Nandito ba yung mga anak? Puntahan nyo yung mga nanay nyo sa likod. Puntahan nyo. Doon kayo sa likod ng nanay nyo. Kung malayo ang nanay nyo, tawagan nyo. Hara. Zoom. Zoom. Ano ba? Doon kayo sa likod. Mga husband, children, puntahan nyo yung nanay nyo. Mga husband, puntahan nyo yung asawa nyo. Doon sa mga husband na wala dito, support your wife. Dapat nandito kayo sa tabi ng asawa ninyo. Doon kayo sa likod. Kasya pa ba kayo dyan? Urong kayo dito, urong kayo dito. Ma'am, let's ayusin mo sila. Han, will you please? The goodness of God. Can we sing that song? Let's close our eyes and thank the Lord. Magpasalamat tayo. Binigyan tayo ng nanay, mga nanay. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos. I would see the goodness of God. And all my life you have. It's all my life you have been faithful. Let me be a nanay. Come here, anak. It's all
all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's worship God. Cause all my life you have been faithful. Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. It's running after me. Amen. I want all the children, hawakan nyo yung dito ng nanay nyo. Harap po kayo muna sa anak nyo. Mga anak, nanay nyo nandiyan sa harapan nyo. Background please, music. I want you to ask forgiveness sa nanay nyo. Doon sa mga anak, gusto kong himungi kayo ng tawad sa nanay ninyo. Harap po kayo sa anak nyo. Mga nanay, doon kayo tumingin sa anak nyo. Yung walang mga anak dito, ipikit nyo yung mata nyo and just forgive your children. Husband, kung nasaktan nyo ang asawa nyo, ask the Lord, ask them to forgive you. What will you say to mommy? What will you say to mommy? I love you lang, anak. Dami kong anak. I minister. Tell your mom how much you love her. How much you honor her sa buhay niyo. Pasalamatan niyo yung mga nanay niyo dahil sila ang naglabas sa inyo dito sa daigdig na ito. Your mother is not perfect. I will sing the goodness of God. This is the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Kayo, nasa na mga nanay niyo? Every breath that I am able, I will sing the goodness. Stand up and get a mother. Get somebody representing your mother. Tayo po't kayo, yung mga katabi nyo, hawakan nyo sa kamay. Representing your mothers. And all my life you have been so Ayan, minsan di nyo kinakausap yung nanay nyo eh. Sabi nyo, Nay, salamat sa pagpapalaki nyo. Salamat, Nay, sa kabutihan nyo. Tingnan nyo yung kamay niya, puno-puno na ng ugat yan. Kakahugas ng pinggan, kakalaban ng damit ninyo, kakaunawa sa inyo. Yung mga puso niya puno na ng sugat. Let the healing flow right now, Holy Spirit. Let the healing flow right now. Lord, inalihan namin tumaloy ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Hapin nyo tong nanay nyo. Kayong dalawa. Kayong dalawa. O kayong dalawa. Mag-symbolic ng inyong mga anak. Come on, yakapin nyo yung nanay nyo.
Father God, Jesus, nakikita mo, Panginoon, ang bawat mga nanay na nandito, God. For this is the day, O God, Lord, na kung saan ang araw nito na mahalaga sa kanila, O God. At ito din po ang araw na kung saan sila po ay i-raise up mo, Panginoon. Mga nanay na kung saan matatag at matibay, O God. Na anuman ang kanilang pinagdaanan ng mga nakaraan, Your Spirit be upon them, O God, touching their lives and heart, O God. I pray, God, Lord, and declare, God, Lord, ito din ang umpisa ng araw nila, O God, Lord, na sila, Panginoon, ay lalo pa, Panginoon, tumibay ang panampalataya, pagmamahal sa iyo, God. Dahil itong araw, God, Lord, na kung saan iipuin mo ang mga buhay nila at mababago ang buhay nila, O God, Lord. I pray, God, Lord, that you will gonna bless them, O God, Lord. Pagpalain mo sila, O God. Anuman ang kanilang mga pangailangan, O God, mula sa araw na ito, ay hindi mo sila pagkakulangin, Panginoon. Dahil magsusupply ka, Panginoon, ng kakaibang strength, kakaiba, Panginoon, anuman ang desire nila sa mga puso nila, O God. Lord, I pray and declare, O God, Lord, na patuloy ka, Panginoon, magtatagpo sa lahat nilang pangailangan. At ay dinideklara ko, Panginoon, na sila ay hindi man maubusan, O God, resources man, physical man, spiritual man, O God, Lord. I pray, O God, Lord, your presence, O God, moving into their life, O God, Lord, moving, O God, na kung saan pagpapalain silang lahat, O God. Lalakas sila kaysa dati, O God, Lord. At hindi sila manghihina, Panginoon, dahil yung salita ay magbibigay ng tibay sa kanila. Ano man ang mga problema nila, O God, mga challenges nila sa buhay, I declare, O God, Lord, na kung saan mula sa araw na ito, God, awiin mo ang lahat na mga challenges sa buhay na ito ay gumaan. And you will gonna answer, so God, Lord, all their prayers, so God, mula sa araw na ito dahil kikilos ka sa mga buhay nila. Lamondre basika lalabakaya barayande, lepremonde kinimosoko korea, labakayande lebokoraya, lebaram. There will be a new strength sa bawat isa sa kanila, O God. Holy Spirit, minister to them, O God. Lord, they will getting more stronger and stronger than ever before, God. I pray, O God, Lord, for a mighty presence of the Holy Spirit, O God, ministering to them in the name of Jesus, God. Remove everything, every challenges sa buhay nila, O God. At may solusyon, Panginoon, sa lahat nila, Panginoon, God, na pinagdadaanan, maging magaan ang lahat dahil ikaw po ang kasagutan ng lahat, Panginoon, para sa kanilang mga challenges, O God. I pray, Holy Spirit, that you will gonna minister to them. Minister to them, God, Holy Spirit. Thank you, God. Pakiyakap sila, Panginoon. Ang wala ang kanilang mga anak, O God, Lord, I pray, saan man ang mga anak nila, O God, Lord, I pray, God, Lord, na lalakas sila, Panginoon. Lalakas din ang mga nanay na ito, O God. Kahit wala ang kanilang mga mahal sa buhay, O God. Nandito ka, Banal na Espiritu, na siyang kumikimutugilo sa buhay nila, na siya nagtatagpo sa kanila, O God. Palakasin mo ang kanilang mga panampalataya, O God, na kailan pa man na hindi sila manghihina, O God. Rabayande kamosoko rabakaraya. Thank you, Holy Spirit, O God. Thank you, God, for this great day, O God, Lord. Lord, your presence be with them, O God, Lord. Holy Spirit, thank you, God, for ministering to them, O God, Lord. Pakiyakap sila, Banal na Espiritu. Alam ko, maramdaman mo, Panginoon, ang mga hungkag sa puso nila, O God. Maramdaman mo, Panginoon, ang kanilang mga longing, Panginoon, sa puso nila. That's why you are here, Jesus, and you are here, Holy Spirit, to minister to them, O God. Mga nanay, it's okay to cry. Okay lang po yun. It's okay to cry.
But don't forget that God, that you are the one you trust, the Holy Spirit, hindi nyo man siya makikita, but He is the Spirit of God, moving, hovering to your life, hovering to your heart. Lalakas kayo. Magtatagumpay kayo sa lakad nyo sa buhay. Lalakas kayo, magtatagumpay, anuman ang gagawin ng kaaway. Kayo ay mananalo sa inyong mga laban. Lebramon sa kalalabakaraya. Oh, thank you, Jesus. Maging mga Panginoon, ang wala na mga nanay dito, God, saan man lugar sila na malayo, God. Lord, tinataas namin sila sa iyo, God, Lord. I pray for your presence, Holy Spirit, God. Lord, I declare, God, malakas sila at maging matatag din. Mananalo sila sa laban, O God. Lord, dahil kasama kanila, Banal na Espiritu, ang presence mo, God, ay isang tutulong sa kanila wherever they are right now. In the name of Jesus, you will gonna fight back, O God, Lord, their battles, God, and they are all in the winning side in the name of Jesus. Labron de Kemase Kalalaya. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, O God, Lord. Thank you, God, that you love this mothers, O God, Lord. Thank you, God, lalakas sila, Panginoon. Thank you sa panibagong lakas na pinadadaloy mo sa puso nila, sa isipan nila. O God, Lord, I pray, O God, Lord, na hindi sila, O God, Lord, remember, mga nanay, hindi kayo nag-iisa dahil ang Diyos na kung saan pinakakatiwalaan nyo ng buhay nyo ay siya yung kasama habang buhay. Ramon de Rebasi, He will not leave you nor forsake you. He will be with you until the end of this world. Ramon de Rebakayande. Thank you, Holy Spirit, for your blessings, God, to every nanay, oh God. Bless every one of them. Bless every one of them. Thank you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody will say, Amen. Palakpakan natin mga sa likod. Palakpakan natin ng malakas na mga nanay. Praise God. Sige pa. More. For this is the day para sa mga nanay. Stay po yung mga mothers, yung family po pwede nang umupo. Iwanan na po muna natin sila. Okay, so diyan, di ba bibigyan mo? Sige po, lahat po balik na po muna kayo sa upuan maliban sa mothers. Ang mga nanay, stay. Okay, hurry up po. Okay. Bless of the Lord with highly favor. Okay po. Bless of the Lord. Okay, sige po. Upo po muna lahat. Upo po muna lahat. And then we really thank the Lord sa araw na ito. Naiyak din ako. Sundan ko lang po ng konting testimony yung nangyari. Kasi this is Mother's Day. Grabe po yung wala na pa akong nanay na nasa heaven na yon. Pero yung spiritual mother, kanina po naiiyak ako. Kasi sinasabi ko palagi yan kay Pastora, ayoko sa yung sumama kasi ang bilis-bilis mo, maiiwanan mo ako. Pero alam niyo po, yun nangyari talaga doon sa Benguet. Grabe, amazing po talaga. God is so good. Bilang spiritual mother. Kasi nire-recognize natin ngayon yung spiritual natin. Yung nanay natin na narito. Yung si spiritual mother, grabe po ang ginawa ng Diyos. Alam niyo po, andun po sa bundok, talagang grabe talaga ayaw ko talaga doon. Pero ang ayaw ko siya namang gusto ng Diyos. Pero God is so good. And then, may nangyari po kasi pauwi na kami. Umuwi na kami, nasa van naman kami nakasakay. Ngayon, pagdating po sa La Trinidad, nasira yung kahon. Ipunong-puno po yung mga gulay. Thank you, Saint Leia, kasi Saint Juan tawag niya. Pagkatapos sa La Trinidad, nung binaba yung dala-dala naming kahon, nasira po. Pares kami nagmamadali na si Pastora. Hindi ko alam, hindi ko kaya yun. Hindi ako pwedeng yuko ng yuko. So inayos niyo pa for short. And then sabi ko, dali Pastora, bili na kayo ng malaking ganito. So nailipat po. Eto po, tuwag-tuwa talaga ako. Ang dami pong traffic. This is really God.
lumayo ako kasi hindi kami makasakay ng taxi papunta doon sa station. Sabi ko, Lord, mag-send ka ng taxi. Tuwing paparahin ko, ayaw. Tapos yung isang taxi, biglang pinara ko po, umistop. Sabi niya, saan kayo pupunta? Sabi ko, doon. Dalhin mo kami doon sa station. Sabi niya, hindi pwede. Sabi ko, hindi pwede. Diyan, doon kami. Ihatid mo kami. Alam niyo po ang ginawa ng taxi. Sa taxi, paliko siya. Inistop po doon sa isang, hindi po pag may corner na gano'n, biglang tumama ang gulong. Nakasakay po kami. Naintindihan niyo po ang kwento ko? May anghel, kasi kung hindi abutin kami ng gabi na doon sa isang lugar na yon, walang taxi bumababa kasi marami kaming dala. Sabi ko, Pastora, biglang tumama siya doon sa curb, napilitan siyang bumaba at tiningnan niya, pumasok, nakasakay kami ni Pastora May. Palakpakan naman natin ang Diyos. Kasi po hindi ko kaya yon. At pagdating namin doon po sa istasyon, ang problema, ang bigat na naman, hindi ko kayang bitbitin ang mga daladala namin. Sabi ni Pastor Jungle, doon ko po naramdaman. It's not only spiritual mother, pero yung physical na nag-stand siya, na hindi ko na rin po talaga kaya yung bigat. Kasi mabigat sa bahay, utos ko lang yon. Pero hindi niya inisip na pastora siya. Stay, diyan ka lang. Para po akong bata na nakatayo lang, nag-aantay, dala-dala niya papunta doon sa kabilang side. E di sige ko, diyan, Pastora, alis naman ako ang bibili ng ticket. Diyan ako, di palitan. Kaya ko yun Walang mga dalang bit-bit, bili naman ako ng ticket. Sabi ko, pwede po bang manghingi ng tulong para yung mga gamit namin dalahin? Sabi niya, nag-uwian na. Ano ka? Pastora, wala nang tutulong. Sabi niya, ako bahala. Tumayo ka dito, dadali na naman dun sa sasakyan. Ilang palit-palit po. Hallelujah. So nakita ko maya-maya, nakatayo ako. Kahon po ito. Ang daming pinadala kasi ni na Leia. Thank you, Leia. Kilo-kilong kamote. Kilo-kilong sayote. Pagkatapos nakita ko paano na kayang gagawin dito, malaking kahon. Nagulat po ako kay Pastora. Dala-dala niya ulit yung magandang bag niya. Dala-dala niya. Tapos ikakarga yung malaking kahon doon sa bag, sa maleta. Sabi ko, masisira ito Hindi, akong bahala. Binuhat niya po yung box na ilagay hanggang sa nakarating kami. So I really thank the Lord na in times like this, hindi lang siya nagde-declare ng blessing, hindi lang siya ordinaryong spiritual mother, na lahat ng ayaw ko, siyang pinakita naman ng Diyos sa akin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Pastora May. Hallelujah. Marami po kaming kayang sinukwento niya kanina. Kasi salamat sa atin, hindi pa ako nahilo. Hiluhin talaga ako. So nagtataka kaming dalawa. Dahil tawa na kami ng tawa. Sabi niya, maaabot pa kaya tayo dito ng Antichrist? Sabi ko, siguro naman ako, Pastora, hindi na. Sa daming ikot-ikot na ito, hindi na tayo mahahanap. Nahilo yun. Ikot. Alam po sa amin na hindi ako pwede sa ikot-ikot. Mahila ako. Pero thanks be to God po dahil pinataw kasi nung Sabado ng gabi, talaga pong tulala si Pastora May. Okay lang yan. Yung sinasabi niya kanina, that's true. Okay lang niya. Sabi ko, okay. Sige, punta ka naman sa US, okay na yon. Sabi niya, ano bang gagawin ko? Gusto ko nang umiyak, pero hindi ako marunong umiyak. Di sabi ko, umiyak ka. Sabi ko, umiyak ka. Hindi daw siya marunong umiyak. Sabi ko, hindi, marunong ka. Pag nagpipreach ka, naiiyak ka rin Sabi ko, marunong. Inisip ko naman ganito. So anyway, I really thank the Lord sa journey na yon kasi ako ang ayaw pumunta. Tuwing magyayaya si Pastor, ayoko dyan, Pastor. Hindi ko alam, biglang umaga po ng the following day, sabi ni Pastora, kontakin mo nga si Leia. Sunod naman po ako. Hindi ko alam na ganun kakatindi yung bundok ni Yahweh na yon. Pero alam nyo, God is so good. Dinala kami ni Saint Luther. Doon sabi ko, punta po tayo sa bahay. Diyan po ang bahay namin. Pagdating, diyan, sige, sabi ko kung diyan lang naman tayo na. Pero alam niyo po, yung diyan, nagtaka ko bakit may sasakyan. Sabi ko, tatawid lang kami. Alam niyo po, bundok na naman ang inakyat namin na napakaliit ng road. At
yung bahay nila, grabe. Pag nagsalubong, aatras yung iba. So anyway, God is so good. Ang daming miracle ang ginawa ng Lord. Nung dinala po kami doon sa pinakatok-tok talaga. Yun, maganda yun. Kasi merong restaurant. O, di ba? Restaurant nasa tok-tok. Sabi ko, Pastor, eto na to yung sinasabi mo. Eto na yung mga pangarap natin na pinag-uusapan namin dito na hindi namin alam kung anong gagawin. Alam niyo po, pinakita sa amin lahat, hindi ko lang mapakita na andun po lahat, pinakita yung fulfillment, nagkaroon kami ng idea na kung ano talaga ang gagawin. Pero God is so good. Amen, yung pagod ko, para kung ihingihin na, hindi ka makaihi. Paano igagawin ko dito? Pero nakita ko po yung concern ni Pastora May. Bagamat matagal na po kami magkasama, for almost 25 years na sa October, iba po yung nangyari sa aming dalawa. Basta yung mga question ko na, ayaw ko kasi ganito ang bilis-bilis mo, ako iwanan mo ako. Hindi po ako iniiwanan. Iakyat ko na lang yung bag ko. Iakyat ko, hindi ko na maiakyatan bag. Ito na yung sasakyan Sabi ko na po kayang ibuhatin. Kinuha na naman yung bag ko. Kaya nakakatuwa. Really, I really thank the Lord sa buhay ng ating pastor. Hindi lamang siya spiritual parents natin. Yung totoo na in times like that, ayun po, andun siya para to take care for all of us. Amen. At isa na lang nagmamadala ko, pero isa na lang, Pastor. Isa na lang po ang... Isa na lang. Alam niyo po yung si Leia, dito po ako natuwang-tuwa kasi pumunta sila dito one Sunday, nag-attend sila. Sa layo ng bahay nila, sa layo ng lugar nila, hinanap po ang Shiloh, Cavite. Dalawa pinagpilian niya, dalawang pastor. Eto ba ako kay Pastor ganito o dito kay Pastor May? Alam niyo, mabibless po kayo. Talaga sa search, inanap niya, napaka-mature ni Sister Leia. Alam niya, pinili niya si Pastor May. Kasi kanya nakita ko yung presence. And halos pa lang, wala po silang television. Pero gusto nilang makapakinig ng mga preaching. Alam mo, isang maliit na cellphone, palit talagang inaharap nila para lang makapanood ng lahat ng events ng Shiloh Ecclesia Cavite. Palakpakan naman po natin ng Diyos. Sabi ko, kung malapit lang kami sa vision, sa kilos ng Diyos na nararanasan niya, every Sunday, mauuna akong pupunta sa church. Sabi niya, para mag-worship sa Panginoon. Napaka-matured po niya, ang lalim niya magsalita. At I really thank the Lord na pumayag po ako na makarating sa Benguet, na sabi ko, ito nakako, Pastor May, sa bundok ni Yahweh, may nakalaan. Alam niyo po yung isang blessing, dahil sa kalawakan ng bundok na yon, sabi ng asawa ko pagdating, mayroong gustong, okay lang ba? Mayroong gustong magbigay ng lupa sa atin. Ano ba gusto mo? Pera o lupa? Sabi ko, galing ako sa lupa. Galing kami sa malawak na lupain. I prefer to have ng lupa. Amen. Yung pagod sa malayo, may kapalit, may harvest po kaagad. The same lupa. Amen. Naintindihan niyo po. So I really encourage everyone that we really serve God and we really have to honor our pastor. Pastor Rolly and Pastora May. Amen. And we would like to call Pastora here right now. Pastora Alpa, akin na po. Dali. Sandali lang po, Pastora. Hindi, sandali. Pastora Alpa, unahin namin kayong spiritual mother. Pastor, tayo muna kayo dito saglit. Dali. Pastora, sandali na lang. Tapos na. Gusto niyo malaman ko ano yung mga binuhat kong karton? Harvest na sangkatutak na carrots, kamote. Ano ba yung green? Ano ba yung green? Sayote. Shhh! Hindi mo maangat. 5 karton. Picture dito. Dali. Dali na po. Ken, dali na. Ayan. My son, you want to say something, my son? Gusto mo bigay si Ken a message. A message, Ken. You are blessed of the Lord. Parang sa Benguet galing to Sa Benguet.
Parami sa binggit nito. Hindi pinadala galing sa binggit, mapunta sa iyo. First of all, I just want to thank God that she was given to us Anak, Tagalogin mo na lang, anak. since day one. Because, You know, she's really a gift from God. You know what I'm saying? Like, since the beginning, in the end. when I was, in the baby, she take care of all of us, you know what I'm saying? Like, the hard Baby. work, she left everything. She left the U.S. Yo! just to, just to serve God to the fullest. Just to serve all of y'all, you know what I'm saying? And I'm so proud of my mom. Without my mom, I would never go and exist here on earth. Feel me? So happy, Thank you, anak. my sacrifice used to be on the, holding the microphone, going out, but I left it because, for y'all. Thank you, anak. Happy Mother's Day. Thank you. I love you, baby. Be so glorious. Thank you for being a mother to us. Perfect morning, hey Shiloh, how's it going? My eldest son, Jay. Michelle, I just want to greet Pastor May. Doon po, malaki. Happy Mother's Day. Even though I'm not there, Mom, I'm just hoping I'm there. But anyways, you're with me over here. I'm always thinking about you, thinking about Pops, thinking about Ken and everybody over there, the staff, the whole Shiloh family, Shiloh Comité. And the only message I got for you, Mom, is stay strong. And I pray that God will always give you strength, knowledge to fulfill the job. Hindi ko maintindihan. What you love. Is loving God, loving people. And God bless everybody. Enjoy your day, Mom. Hopefully, Remove the will treat sound. you in a good restaurant that you like. Nakadikit ba yun? Hindi ko maintindihan siya sabi ng anak ko. Morning, hey Shiloh. How's it going? Michelle, I just want to greet Pastor May. Happy Mother's Day. Even though I'm not there, Love you, Mom, na. I'm just hoping I'm there. But anyways, you're with me over here. I'm always thinking about you, thinking about Pops, thinking about Love you, Ken son. and everybody over there, the staff, the whole Shiloh family, Shiloh Comité. Don't cry. And the only message I got for you, Mom, is I will be there stay next strong. week. And I pray that God will always give you strength, knowledge to fulfill the job. Siguro kayo hindi ako Do what makikita you sa love. Australia. Is loving God, loving people. And God bless everybody. Enjoy your day, Mom. Hopefully, the family will treat you in a good restaurant. that you Ulitin like. nyo ng maliwanag I next love time. you. See you soon. God bless everybody. Enjoy. Happy Mother's Day po sa lahat. God bless. Love you, na. Perfect morning po sa lahat and Happy Mother's Day sa mga mommies. Unang-una, I want to honor you, applaud you because alam ko hindi po madali maging nanay. Pero doon tayo magaling magtrabaho ng lahat ng klaseng gagawin at nagagawa. Right? So, alam ko hindi yan by accident. God has really designed that to be na you will be a mom and not someone else. So, I want to encourage you, just continue your journey with the Lord and be intentional. Focus po na how can you be your best version. And ang ginawa ko po ay sinanay ko sarili ko to get out of my comfort zone so that I can realize yung potential na binigay ng Panginoon. And
lalakaran ko yung plan ng Panginoon sa buhay ko. And I know He expects each of you the same. So, I love you guys. I cannot wait to see you transform because of the presence of the Holy Spirit in your life. So, make every day be amazing. Happy Mother's Day should not only be once a year. It has to be every day is a life of celebration. At Happy Mother's Day every day. Sabi nga ni Pastora and ni Pastor Rolly, sa relationship natin kay Lord, matutulungan tayo to live a holy life, to live a pure life. Kasi yun yung makaka-please sa Panginoon. Lahat ng gagawin natin, all to glorify His name. I love you. Dito kami sa Bangkok. Expected people later or tomorrow sa general training is 25,000 people. So this afternoon is a leadership event. Kanina po was the President's Team Training. I love you. And the last but not the least, Happy Mother's Day to my spiritual mom, Pastora May. Nung Sunday, honestly, I was so touched. Deep inside me, mangiyak-ngiyak ako. Just seeing you all sweat for many hours. Sobrang yung dedication nyo po, you and your husband, Pastor Rolly and your family, yung dedication ninyo na maayos ang buhay namin lahat. So, sobrang, there's no amount of money that can repay you for that. So, sobrang pinakita mo sa amin how much you really love the Lord. And that's why you are doing this for all of us. And Mother Letty, maraming salamat for also guiding us in our spiritual journey. Ako personally, I appreciate yung mga help nyo, yung mga advice, yung mga encouragement mo sa amin. If merong mother sa Herbalife, si Mother Arlene, sa Shiloh, meron din kaming mother, si Mother Letty. Happy Mother's Day every day! Okay, praise God. Balikan mo na. Ako na. I have a word. Ako na. Paupuin mo na sila. Nandito. Congratulations po sa lahat ng mothers. Thank you. Okay. That's your physical covering and spiritual covering. Okay, pwede na po Naka-PMG bumalik. ba? Thank you. Naka-PMG. Tingnan mo nga And kung then, PMG. Happy Mother's Day. Happy Mother's PMG Day. nakalagay. So again, we would like to encourage everyone Ken. to prepare our tithes and Ma'am, let's- offering Ma'am, to the let's- Lord. Praise God po. Hallelujah. Thank you, Ma'am Letty. Every time, siya po ang naglalagay ng foundation for every one of you. So, para pagdating po natin sa... Thank you sa sombrero nyo. Talagang grabe, kumikinang eh. Hallelujah. Okay. Are you excited? Ito po yung binigay na word ng Lord sa akin kanina. If you give your tithes and offering, say tithes and offering, ang mga ikapo at handog, sabi po dito, rumaragas ang pagbibigay ay tatanggap ng rumaragas ang pagpapala. Alam niyo rumaragas I'm imagining yung parang river na nag-aapaw-apaw sa sobrang lakas ng dami ng pagpapala. At sabi po dito, umaapaw na pagbibigay ay tatanggap ng umaapaw na pagpapala. Amen? Kailangan pag nagbibigay kayo, umaapaw yung galak ninyo. Amen? Masayang masaya kayo. Sabi nga, masayang masaya akong magbibigay. Parang di kayo sumasaya Alam nyo dito sa Shiloh,
ang pinapakain sa inyo, hindi lang basta-basta. We're working hand in hand with Ma'am Letty to support you sa basic foundation, sa lahat-lahat po bago sa mga matataas na pagkain na pinapakain sa inyo. So, sabi dito, yung ending po, ng 3 ito 3. Una, rumaragasang pagbibigay ay tatanggap ng rumaragasang pagpapala. Pangalawa, umaapaw na pagbibigay ay tatanggap ng umaapaw na pagpapala. At pangatlo, humahalakhak na pagbibigay ay tatanggap ng sobra-sobrang humahalakak na pagpapala. I saw the reciprocity kung ano po yung attitude ng puso ninyo sa pagbibigay, yun din ang tatanggapin ninyo. Amen? So if you have joy in giving, katulad po sa Macedonia, mahirap lang ang mga tao doon. Halos wala. Pero pag nagbigay sila, look at the attitude, pag nagbigay sila, sobra-sobrang honor and opportunity na makapagbigay sila sa Diyos na buhay. Amen? So now, are we ready to give our tithes and offering? Rumaragasabang halakhak, rumaragasang pagbibigay, at rumaragasang ano yun? Umaapaw, rumaragasa, umaapaw at humahalakhak. Amen! Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Gusto ko po pag nagbigay kayo, masaya. Amen! Nakalaya ba lahat ng nanay? Nakalaya, amen. Praise God. So, where's my bag? Pastor Alpha, yung bag ko. Where's my bag? I'm gonna give my offering and mine to the Lord. Okay? For those of you na nasa malayo, andito po yung number sa screen na pwede nyong ibigay at ipadala. We have the PS Bank, PNB, BDO, Metrobank. Amen. Thank you for the givers. Sa lahat po sa inyo na nasa Zoom. Mga mothers, mga fathers, you are blessed. Rumaragasa, humahalakhak, ano pa ba isa? At umaapaw na pagpapala ang dadaloy sa buhay nyo when you give. Come on, let's give. Where's my bag? Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling ko. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling ko. Salamat. Let's all stand. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Raise your hands before the Lord. Father, once again, we're standing before you. The tithes and the offerings of your people. The seed ng lahat ng mga nanay, mga tatay, mga anak na nilagay mo at dinala mo sa pamilya ng Shiloh. Lord, katulad ng sombrerong ito, Panginoon, ng cup na ito, that covers us. We ask, Lord, and I declare a covering upon each one of them. A covering of love, oh God, Lord, especially in the area of blessings. I command the spirit of
poverty to go in Jesus' name. I destroy every division, every sickness assigned to them. Lord, you said when we give our tithes, you will rebuke every devourer. Lahat ng mananakmal sa buhay ng bawat pamilya ay lalayas ngayon din, Lord God, because this tithe serves, oh God, as our protection for your blessings to come. In the name of Jesus. Lord, lahat ng pamilya ay pasasaganain at pagpapalain mo ng rumaragas ang pagpapala, umaapaw na papala, at pagwapalakpak at humahalakhak na pagpapala sa buhay nila. This week, oh God, blessings will overflow, answered prayer, increase, oh God, Lord, blessings and blessings and blessings and life forevermore. Thank you, Father God, in the name of Jesus. Immortality, death impossible, divine protection, divine health, sickness impossible, divine protection, destruction impossible, divine provision, poverty impossible. Oh, divine direction. Divine direction. Mistakes impossible. Mistakes impossible. Holy communion. Holy communion. Salamat, tumahimik din. Holy communion. Holy communion. COVID-19 and all diseases impossible. COVID-19 and all diseases. Surely goodness and mercy shall follow you wherever you go. These are the angels that will follow you. The angel of goodness, the angel of grace, mercy will follow you, and blessings will overflow wherever you go. Your hands are blessed. Your life is blessed. Amen. Your business is blessed. Amen. You are blessed. Amen. 7 times. Amen. 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 You are blessed. See you in the room. Happy Mother's Day. Announcement this coming Tuesday. Lahat po ng magpaparegister, mag-i-start na po ako mag-training. So, lahat po ng mga prayer nyo na hindi ma-answered, we're entering into that. Yung mga nasa prayer perimeter na gusto nang lumago, I will be training you starting this Tuesday. Abangan nyo po. What time is that? What time is that? I will be live in the doon po sa CDO. You come together. I am live. Unahin po muna natin ito bago po yung Book of Revelation, because this is very important nowadays. So, at Friday, say Friday! Lahat po na makakampunta dito, pagkatapos ng training, I want you to come face to face. Amen? Punuin po natin to. Lahat na ititrain ko kayo how to receive a supernatural prayer. God bless everyone. I love you all. See you in the round.